taong kinatatakutan ng mga nasa itaas? Bakit nga ba kapag may isang taong gustong-gusto ng masa, doon lalo siyang pinipilit pabagsakin? Bakit kapag may leader na minamahal ng ordinaryong tao, ng driver, tindera, construction worker, magsasaka, call center agent, estudyante, at mga magulang na araw-araw lumalaban sa hirap, ay saka naman siya nagiging target ng walang katapusang batikos, intriga, at pagkakawatak-watak? Marahil dahil may mga bagay na nakikita ang mga nasa kapangyarihan na hindi agad nakikita ng lahat. Kapag ang isang tao ay kayang gisingin ang pag-asa ng nakararami, nagiging banta siya sa mga taong sanay ng hawak ang sistema. Ang kinakatakutan nila ay hindi lang ang mismong tao. Ang tunay nilang kinakatakutan ay ang posibilidad na magising ang sambayanan dahil ang isang Pilipinong gutom pero tahimik madaling kontrolin. Pero ang isang Pilipinong may pag-asa, mahirap pigilan. Kapag naniwala ang masa na may pagbabago pang posible, doon nagsisimulang manginig ang mga taong matagal nang komportable sa lumang kalakaran, kaya gumagawa ng gulo. Hindi dahil walang kakayahan ng tao, kundi dahil baka nga mayroon, hindi dahil siguradong masama siya, kundi dahil baka tuluyan siyang paniwalaan ng bayan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, paulit-ulit itong nangyari. Kapag may leader na malapit sa masa, dalawa agad ang tingin sa kanya. Para sa iba, siya ang pag-asa. Para sa iba, siya ang panganib. Dahil ang pag-asa para sa mahihirap ay minsang nagiging panganib para sa mga may mawawala. At ano naman ang nakikita ng ordinaryong Pilipino? Simple lang. Hindi lahat naghahanap ng perpektong leader. Karamihan sa tao naghahanap lang ng marunong makinig. Isang leader na kayang bumaba mula sa entablado at tumingin diretso sa mata ng ordinaryong mamamayan. Isang leader na marunong magsalita sa wikang naiintindihan ng masa, hindi puro pangako, hindi puro papel, kundi may tapang, presensya, at paninindigan. Sa totoo lang, maraming Pilipino ang pagod na sa kahirapan, pagod na sa paulit-ulit na pangako, pagod na sa mga politikong tuwing eleksyon lang, marunong ngumiti. Kaya kapag may isang taong dumating na nagbibigay ng pakiramdam na baka ito na, kakapit talaga ang tao. Hindi dahil bulag sila, kundi dahil gusto nilang maniwalang may pag-asa pa ang bansang ito. At minsan, iyon ang hindi maintindihan ng mga kritiko, na ang suporta ng tao ay hindi laging dahil sa propaganda o impluensya. Minsan, ang suporta ay nanggagaling sa desperasyon, sa kagustuhang mabuhay ng mas maayos, sa pangarap ng isang amang makapag-aral ang anak niya, ng isang inang hindi na kailangang mangutang araw-araw, ng kabataang gusto nang maramdaman na may kinabukasan pa sa Pilipinas. Pero mahalaga ring tandaan, ang tunay na demokrasya ay hindi lang tungkol sa kung sino ang mahal ng marami. Kasama rin dito ang karapatan ng iba na magtanong, kumontra, at magbantay. Dahil ang bansang walang kritiko ay delikado, pero ang bansang puro galit at pagkakahati-hati rin ay unti-unting nasisira. Kaya marahil ang mas malaking tanong ay hindi lang sino ang mananalo, kundi kapag tapos na ang laban, kaya pa ba nating maging iisang bayan? Dahil sa huli, iisa lang naman ang gusto ng karamihan sa Pilipino, hindi gulo, hindi away, hindi kapangyarihan, kundi isang bansang maayos, ligtas at may pag-asa pa para sa susunod na henerasyon.